안녕 여러분, 나의 이름은 짬입니다. 와, 나는 돌아왔다. 아, 그치. 잘 지냈어요? 아, 진짜요? 오케이야. 와, 대박. I'm still trying to learn this stuff, so don't judge. So, eto na nga guys, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa dahil part 2 na ito. Alam niyo na kung ano ang mangyayari, so I don't need to explain myself anymore. So without further ado, here are the top 10 signs na kinain ka na ng K-drama part 2. At ang una na nga dyan ay, gusto mong magkaroon ng Samsung na phone. Alam mo yun, yung tipo na like for example, may Cherry Mobile ka, or like Blackberry, or Oppo, or like iPhone, ganyan. Parang gusto mo mag-shift sa Samsung kasi lahat ng mga nasa K-drama naka-Samsung na phone, ganyan. I mean like, obviously because, you know, Samsung is like a multinational conglomerate from South Korea. Pero syempre, hindi yun yung reason mo kung ba't gusto mong mag-Samsung. Gusto mong mag-Samsung kasi para pareho kayo ni Oppa. Alam mo yun, yung parang gusto mo i-adapt yung sarili mo dun sa K-drama, ganon. Sa level na pati cellphone mo, gusto mo talagang palitan, ganon. Diba? Aminin. Yung tipo na like, tinitignan mo kung anong model yung phone niya, you know, Samsung Edge, ganyan, Samsung S7, Samsung Galaxy Note, ganyan. Tapos tinitignan mo, sinesearch mo kung kaya ba ng budget. Diba? Yung tipong parang like, gusto mo na talagang bilhin kasi in the hopes na ay, baka pag nagkapareha kami ng phone, you know, parang nagkaroon kami ng something, like, Oppa. Sarat! Number 2 on our list, chopstick pa more. Alam mo yun, yung tipo na like, for example, marunong ka talagang mag-chopsticks, di ba? Pero ginagamit mo lang or nag-chopsticks ka lang tuwing special occasion. Pag kinain ka na ng K-drama, everyday na, best. Everyday ka na mag-chopsticks. Gagawin mo na siyang part ng iyong everyday life. Ganyan. Or like, for example, hindi ka naman marunong mag-chopsticks. Ay, naku, best. Give up ka ba? Hindi. Ay, pag kinain ka na ng K-drama, best, talagang pag-aaralan mo ang wonders and the art of using chopsticks. Ganyan. Kasi di ba gusto mo nga parang like, ka-level mo yung mga nasa K-drama, di ba? Parang nasa mundo ka talaga ng K-drama beg, ganyan. Hindi ba na like mag-e-effort ka para matutunan mo yung mag-chopsticks, para hindi ka naman mapahiya pagkasama mo yung mga K-drama addict na friends mo rin, ganyan, pa-chopstick kayo dyan, ganon. Hanggang sa umabot ka sa point na talagang kinain ka na ng K-drama at everyday, at kahit ano na talagang kainin mo, nag-chopsticks ka na. Diba? Yung tipo, yung parang ganito. Diba? Number 3, nagiging pusher ka. Okay, so just to be clear, baka kasi ma-misinterpret ng ibang mga tao, hindi ito yung type ng pusher ha, na ino-operation tokhang ng ating mga police sa mga oras na ito, ganyan. Ito yung type ng pusher na yun, you know, yung pusher na literal talaga, di ba? Na pinupush mo yung ibang tao na manood din ng K-drama. Alam mo yun, yung tipo na like, for example, di ba, normal na tao na nagkakaroon ng conversation. O, yung isa nagtanong, ano kayong magandang panoorin ngayon? O, diba? So, yung normal na tao, ang sasagot lang, di ko nga rin alam eh. Di ko kasi alam kung ano yung showing sa cinema ngayon. Mga ganong galawan. Or, yung tipo na like, marami naman, pero ano bang gusto mo? Horror, rom-com, drama, thriller, action, ano ba? Pero kung yung K-drama addict, diba? Yung tao na kinain na talaga ng sistema ng K-drama ang iyong pagtatanungan ng question na yan, ang magiging sagot dyan, parang ganito. Uy, ano ba pwedeng magandang panoorin ngayon? Naku dude, start watching K-drama. Promise, hindi ka talaga magsisisi. Ang dami iba't ibang kwento. Merong romance, may action, may drama, ganyan. Meron din rom-com, ganyan. May thriller, may mga ghost pa, may mga mermaid, you know, mga fantasy. Yung tipo na like, yung mundo ng comics, tsaka yung mundo ng, you know, real world, na match, ganyan. Nagkaka-clash sila, ganyan. Tapos meron yung mga nagta-time travel dahil sa eclipse, ganyan. Tapos meron yung mga weightlifters, ganyan. May mga swimmers, may mga athletes, ganyan. Tapos like, mga story ng mga students na gustong abutin ang kanilang mga pangarap. Meron pang alien kung gusto mo, ganyan. Tapos,
naman yung mga iba pang magaganda, yung mga sundalo, mga doktor, ganyan, kung ano yung gusto mo. Ang dami, super, as in, hindi na uulit yung concept, ganyan. Ang ganda talaga, as in, pag na-startan mo, promise, maa-addict ka, like, hindi ka talaga magsasama manood doon kasi as in, super detailed, ganyan, tapos super hindi mo makikita yung twist, like, in super interesting na parang, hindi pa na like, hindi ka na nga matutulog kasi gusto mo talaga tapusin yung K-drama series na yun sa isang araw, ganyan, kung kaya mo, diba, kaya na naman sa stay mo. As in, promise, manood ka ng K-drama, super, super worth it, as in, super duper, yes. K-drama, best, as in, K-drama. Ano gusto mo, diba? Ano bang peg mo, diba? Kaya mo ilagay sa'yo, may mga top 20 ako, well, actually, top 30 pa na, actually, top 50, pero kung nag-start ka pa lang naman, mga top 10 ko muna yung bibigay ko para naman makita mo yung mga, pinakamaganda, mga series, sa K-drama world. Sige, try ko yan. Ganong level, best? Yung tipo na talo mo pa nga yung mga sales lady o salesman sa pagsa-sales talk para mas marami ka pang mabingwit at makuha naman ng K-drama, ganyan. Pero usually, it really works kasi dumadami na nga ang populasyon ng mga umaadik sa K-drama, ganyan. Actually, idagdag mo na rin dyan ang aking father. Anya nga, Buji? Sarangi. Number 4 na nga tayo at yun ay hindi ka na nakokontento sa iisa lang. So just to be clear ulit, baka lang may makapag-misinterpret or misunderstand ng sign na ito. Hindi ito yung ibig sabihin na may jowa ka na nga, maghahanap ka pa ng ibang majajowa, okay? Actually, dalawa yung meaning ng sign na to eh. Una, yung tipo na hindi ka na nakukontento na iisa lang na K-dramang panoorin mo. Yung tipo na like, ang dami-dami mo na talagang pinapanood na K-drama, di ba? Ang dami mo nang pinanood na K-drama series, di ba? Yung tipo na like, may nagustuhan kang isa, tas may mga suggested na naman doon. Siyempre, papanoorin mo rin yun. Tas magtatanong ka sa friends mo kung ano pa yung maganda, ganyan. So yung tipo na like, siguro in 1 week, diba? Kung normal ka na tao, siguro like sa 1 week, saka mo lang matatapos yung isang K-drama, diba? Pero kung kinain ka na talaga ng sistema, siguro sa 1 week, may chance na 5 K-drama series ang mapanood mo, diba? Ito yung tipo na like, pag wala kang work, or like wala kang school, ganyan, yung talagang dedicated ka na devoted ka na sa kapapanood ng K-drama, ganyan. Diba? Pero syempre, dun sa mga may work, ganyan, or like may school, baka like 2 weeks, ganyan, tapos mga 5, ganyan, or like 1 week, mga 3, 4, ganun. Basta sure ako na hindi lang iisa sa isang week ang kayang panoorin, diba? Nung mga kinain na talaga ng K-drama. Ganon. At yung pangalawang meaning naman nito, yung tipo na like, yung sobrang na-addict ka dun sa pinapanood mo, yung tipo na like, hindi mo in-expect, yung mga plot twists, ganyan. Tapos like, na-addict ka dun sa kwento, na-addict ka sa mga characters, na-addict ka na sa overall appeal nung K-drama na yun. Hindi sapat na isang beses mo lang siya panoorin, bes. Yung tipo na like, inuulit-ulit mo siya, diba? Alam mo yun, yung tipo na like, other people think that watching a K-drama series like in just 1 day or until 6 in the morning is, sign of being addict na. Hindi nyo alam. Sana ganun nga kadali yun eh. Sana yung manood ka lang hanggang 6 AM tapos natapos mo na tapos okay na lahat, di ba? Hindi, bes. Uulit-ulitin mo talaga siya. Either uulitin mo yung mga episodes, ganyan, or like yung buong series, bes. Right here, right now, uulitin mo. Di ba? Kasi gusto mo nga as in gustong-gusto mo, di ba? Talagang uulit-ulitin mo talaga siya. As in, uulit-ulitin hanggang ganito na. See? Eto. At ang mas addict pa doon, inulit mo na nga, Diyos ko, same feels ka pa rin. Yung tipo na like, yung eksena na iniyakan mo nung una mong pinanood, iiyakan mo pa rin kahit na napanood mo na noon. Minsan pa nga, mas naiiyak ka pa nga di ba? Yung tipo na kinakiligan mo noon, mas kikiligin ka pa ngayon. Yung kinaiinisan mo noon, mas kaiinisan mo pa ngayon, di ba? Paano ka naman kasi hindi maa-addict doon, di ba? Kung ganun ka-intense yung mga feelings na yung mararamdaman, ganyan. Ayan, so we're already halfway there. Number 5, pinapanood mo lahat. Actually, etong number 5, parang related siya sa number 4, di ba? Yung tipo na like sa sobrang nagustuhan mo yung story, hindi lang sapat na yung K-drama mismo yung papanoorin mo. Papanoorin mo lahat, bes. Gusto mong malaman lahat ng detalye related sa K-drama na yon, di ba? Yung tipo na like, isa-search mo yung mga behind the scenes, ganyan. Baka lang may makita ka na mas cute or, mas intense pa. Gusto mo makita kung ano kayang naramdaman nila while shooting a particular scene, ganyan. Paano kaya naging ganun ka-cool yun, yung action scene na yun, ganyan. Ilang beses silang nag-take para sa sampalan scene na yun. Or like for example,
Kinilig din ba sila in real life nung shoot nila yung kissing scene na yon? Diba? Ganong galawan, diba? Search mo pa yung parang table read nila, ganon. Kung ano yung nag-push sa mga directors or sa mga nagkakast na kunin yung actor na yon or actress na yon, ganon. Tapos papanoorin mo lahat ng mga interview nila. Pag in-interview sila ng mga iba't ibang TV station, ganon. Kung meron silang mga inattendan na events para i-promote yung K-drama series na yun, ganun. Alam mo yun, yung parang hindi ka na lang talaga nakokontento dun sa mismong K-drama. Dapat alam mo talaga as in super lahat, diba? Yung tipo na like minsan, pag na-add ka talaga as mga characters, ganyan, sinesearch mo pa kung ano mga Facebook nila or like Twitter, Instagram, ganyan, para sa Instagram nila makakita ka ng mga siguro mga behind the scenes na pictures or kung close din ba sila in real life, ganyan. Alam mo yun, yung tipong, you know, you wanna enter their world, you know, you wanna learn more, you wanna see more. Yung tipo na as hindi ka makamove on hanggang malaman mo yung kahit na pinakamaliit na detalye tungkol sa K-drama na yun. Diba? As in, ganong level this. Diba? Aminin. Number 6. Alam na alam mo yung style ng pag-video. Ito yung tipo na sa sobrang dami na ng K-drama series na napanood mo, alam na alam mo na kung anong type ng eksena yung susunod eh. Ito hindi yung sinasabi ko yung alam mo na kung anong susunod na eksena, kung ano yung magiging plot, kung ano yung magiging twist, ganyan. Hindi yun. Yung tipo na yung style mismo na eksena. Alam mo yun, yung tipo na alam mo na kung kailan magsuslow-mo or kailan magfa-fast forward, ganyan. Parang kailan yung dream sequence, kailan yung parang flashback, ganyan. Or yung pinaka memorable sa lahat ng K-drama series na napanood ko, ha? Ito yung paulit-ulit yung eksena, pero from different camera angles. Diba? Alam na alam nyo yan. Pag na-addict ka na sa K-drama or like nagsa-start ka pa lang na ma-addict sa K-drama, nakapanood ka na ng mga 2-3 K-drama, alam na alam nyo yung sinasabi ko. Charot, hindi nyo alam? Well then, let me show you. Di ko alam kung kailan, kung paano, kung bakit. Pero bigla ka na lang nawala. Iniwan mo na lang ako. Pero kahit ganun, naghintay ako. Hinintay kita. Kasi umaasa pa rin ako na babalik ka. Kaso hindi dumating yung araw na yun eh. Di ka na talaga bumalik. Nawala ka na talaga. Ano ba yan? Di man lang siya nahiya. Napansin niya kayang ako yun? Yung bayad mo. Ay, sorry. 날 자존심도 없는 그런 남자로 생각하겠지만 아무리 좋아 네가 참 좋아가 어떡해 좋은 듯 아픈 내 맘을 몰라 너
na alam mo kung kailan yung ganyang mga ganap, di ba? Hindi mawawala yan. Sa lahat ng mga K-drama na napanood ko, nandun yung ganyang type ng eksena. Huh? Number 7 on our list, we have body language. Kung dun sa unang part, yung sinabi ko sa... Kung dun sa unang part, ang shinare ko sa inyo ay yung mga facial expressions, yung mga mismong expressions, or like yung accent mo magbabago pag na-addict ka na sa K-drama, ganyan, yun, magiging Korean-like na, ganyan. Dito naman, sa number na to, ay, yung mismong katawan mo, best, di ba? Yung body language mo, yung mga mannerisms mo, yung mga gestures mo, yung galawan mo, nagiging K-drama-like na rin, best. Yung tipong para sa ibang tao, parang OA ka siguro, weird, parang like, anong ginagawa mo, di ba? Parang like, muntang ka na, gano'n. Pero, dahil nga na-addict ka na, normal na sa'yo yun, di ba? Yun yung normal mo. Irrigation. Hi! Tuloy ka lang. Hi! Oh, bigay ng crush mo. Really? Thank you! Thank you! Thank you! Stop it! Stop it eh! Hello? Wala na raw McDo fries. 나를 스쳐 지나가도 돼 네가 날 다 잊었으니까 네가 기억할 때까지 나는 너를 기다릴 테니까 Oh my God, nakalimutan ko ata magtira ng ulam para sa iba. Uto ka, G. Uto ka eh. Ay, uto ka eh. So, number 8 na nga tayo at yun ay basta Korean. Amin na yan. Ito talaga yung isa sa mga pinakamalalang signs na kinain ka na talaga ng K-drama. Diba? Kahit ano na product or service na may Korean or Korean related. Hala, try lang ng try, go lang ng go, bili lang ng bili, ganar! Yung tipo na like, for example, nakakita ka ng mga Korean makeup, ganyan, Korean facial wash, Korean body scrub, Korean soap, or Korean shampoo, Korean hairbrush, ganyan. Or maybe nakakita ka ng mga Korean na brand na damit, ganyan, or mga pants, Korean gadgets, ganyan, ang kilay, bag, ayan, toothbrush, ganyan. Or like for example naman, pumunta ka sa grocery, tapos may mga nakita kang Korean noodles, or like Korean snacks, mga Korean junk food, ganyan. Hala, sige, bilhin mo na lahat, kahit na siguro maanghang masyado para sa taste mo, ganyan. Or like, di mo nga alam kung anong type ng pagkain yun kasi hindi mo nga maintindihan kasi Korean sa may likod. Hala, sige. Diba? Or like, for example, may nakita kang mga Korean restaurants, Korean shops, or like Korean related na mga coffee shops or something like that. Basta anything na Korean related, you know? Anything that could give you like a hint or like feels na maging Korean, ganyan. Yung tipong kahit ang init-init dito sa Pilipinas, naglo-long sleeves ka, or like trinatry mo yung peg nila na may long sleeves, or like may shirt sa baba, tapos may nakapatong na dress na sleeveless, yung mga patong-patong na damit, ganyan. Eh minsan kahit di mo nga alam kung paano gamitin yung mga binili mo, kahit di mo nga alam kung ano bang panggagamitan mo doon, di ba? Kung ano ba talaga yung purpose, kung
ilang minutes mo ba dapat lutuin, kung compatible ba yung makeup na yun sa'yo. Yung tipong minsan kahit hindi mo na nga kailangan, sige lang, bibilihin mo lang. Anything, anything to make you feel na parang mas part ka ng K-drama, di ba? Kano? And we're almost done with our list, pero syempre, number 9 muna tayo at yun ay gusto mong matutong mag-Korean. Alam mo yun, yung tipo kasi na minsan, di ba, yun nga, kinukuha sa TV, dinadab ng Filipino, ganyan. Or like, nowadays, yung nanonood ka na lang sa internet, tapos nilalagyan nila ng mga English subtitles, ganyan. Kaya napapanood mo yung mga K-drama na, napakastig, ganyan. Pero, sometimes you can't help but wonder kung tama ba yung pinag-translate nila, ganun. Or like, consistent ba? Or like, yun ba talaga yung term na ibig nilang sabihin? Gusto mong matutong mag-Korean para kahit wala ng subtitles, gets mo yung ibig sabihin ng mga characters, di ba? Talagang nakukuha mo talaga yung feels, di ba? Lahat ng mga jokes, ganyan. Lahat ng mga hugot, lahat ng mga, mga masasakit na salita, lahat ng mga banat, ganyan. Para mag-gets mo talaga, di ba? Kasi syempre, di mo naman alam kung nawawalan ng meaning or nawawalan ng appeal yung mga words or like messages pag na-translate sa English, di ba? Tapos minsan, meron pa nga yung mga BTS or like, mga interviews nila na hindi naman nilalagyan ng mga English subtitle, di ba? So parang, ayaw mo naman yun, parang nag-guess ka lang na parang like, tinitignan mo nila yung mga facial expression nila para maintindihan, ganon. Like parang, ganon, di ba? So like parang, dahil nga sa sobrang gustong-gusto mo na maintindihan lahat, di ba? Gusto mo nang mag-Korean, best, di ba? Yung tipo na like siguro, not once, not twice, not thrice, pero ilang ulit mo na talagang sinubukan matutong mag-Korean, di ba? Hindi ba like, sinesearch mo sa Google, how to speak Korean, ganyan. Or like, parang gusto mo mag-comment sa mga Instagram post, or like, gusto mong i-mention yung mga idols mo sa mga K-drama, sa mga Twitter or Instagram accounts nila, ganyan. Pero syempre, gusto mo naman yung agad-agad din nilang maintindihan. So, talagang gusto mong mag-Korean di ba? Yung tipong ganun So, ayan, dumadamoves ka na nga para matutunan mo talagang mag-Korean. So, like, nag-Google Translate ka, ganyan, para mas maintindihan mo. Or, minsan, dahil nga inaccurate din naman yung Google Translate, search ka na sa internet kung meron bang nagtuturo ng Korean na malapit sa bahay ninyo, ganyan. Or, meron bang mga online sites na nagtuturo ng Korean for free. Or like kung talagang super addict ka, willing to pay ka pa para may tutor ka para matutunan mo talaga mag-Korean, ganyan. Sinesearch mo na dyan how to speak in Korean, di ba? What are the proper pronunciations in Korean? Ganun, di ba? Hangul, yan. Pati mga characters kung paano magsulat sila. Kung from left to right ba? Or like from right to left. Pag ganun ba yung sulat or pababa ba ganyan? Paano nagiging group-group yung mga sinusulat nila? Bakit hindi na magkakatabi lang gaya ng mga, alphabet natin, ganun? Or like kung ikaw naman yung person na like on the go, ganyan, parang nagsisearch ka na ng iba't ibang apps, yung mga Korean 101, diba? How to write in Hangul, Hangul keyboard, diba? How to speak in Korean. 90 days Korean expert. Ganong galawan, di ba? Alam mo yung gusto mo talagang malaman kung paano mag-create ng sentences in Korean, ganyan. Mga ganong galawan. So, level up, ganon, di ba? Yung parang mga ganito. 안녕 여러분, 나의 이름은 짬입니다. 만나서 반갑습니다. 괜찮아요? 야, 무슨 일이야? 누구 왔냐? 와, 미쳤어요? 잘 되고 싶다. 여보세요? 생일 축하합니다. 오빠 보고 싶어. 사랑해요. 축한다. 잘 지냅십니까? 알았습니까? 네가 잘 좋아. And last but definitely not least, number 10, Korean na din! Ito talaga yun di ba? Lahat ng tao na naa-addict pa lang, or maa-addict pa lang sa K-drama, magkakaroon ng ganitong dream sa kanilang mga buhay. Di ba gusto mo na talaga manirahan sa Korea? Or kung for example, OA naman masyado yung paninirahan mismo sa Korea,
gusto mo at least magbakasyon doon for a very long time. Yung mga 1 month, ganon, di ba? Yung tipong ganong level eh. So, nag-iisip ka na ng ways kung paano makakatipid, para magkaroon ng pera, pamili ng ticket, papunta ng Korea, ganyan. Kung paano mo babayaran yung accommodation doon, di ba? Kung saan ka unang pupunta, sa mga places yung gusto mong, you know, puntahan, ganyan. Nagko-convert ka na ng pera. Tinitignan mo kung kakasya ba yung pera mo dito sa Pilipinas, kung yung pesos mo, pag na-transfer or na-convert na maging won, marami ba doon, ganun. Naghahanap ka na ng mga part-time job para may extra income, ganyan. Or like, nagpapagood shot ka sa parents mo para bigyan ka ng mas maraming allowance, ganyan. Search pa more sa internet, di ba? Yung binabantayan mo yung mga Cebu Pacific, PAL, ganyan. Baka magkaroon sila ng seat sale, or like, magkaroon sila ng promo sa Korea para at least mas makatipid ka, ganun, di ba? Hindi pong hinahanda mo na rin yung wardrobe mo, ayan. Sinesearch mo kung anong season na doon para at least alam mo naman kung ano yung idadala mong damit, if ever na rumapa ka man sa Korea, ganyan. Or like, maybe gusto mong pumunta sa Korea para makita yung mga location, or kung saan sila nag-shoot, kung kaya mo bang i-trace, kung, di ba, saan yung bahay nila, saan yung address nila, ganyan, di ba? Alam mo yun, yung parang like, this is it, di ba? Parang, this is the last step, this is the main step, this is the main goal para talagang makonsider mo yung sarili mo na kinain na talaga ng sistema. Alam mo yun, yung feeling na like, kung kaya mo nga lang lumipad agad-agad, like now na, kung marami kang pera, para manirahan doon, or para magbakasyon doon, as in now na, go! Di ba? Hindi pong ganun, kung kaya mo nga mag-teleport, parang gusto mo nga eh, parang like, Korea, now na. Di ba? Yung nga, so there you have it, guys. Those are the top 10 signs na kinain ka na ng K-drama Part 2. Ayan nga, guys. So, ano? Ngayon, sa mga numbers naman kayo nakarelate dun sa listahan natin. Ako kasi 1 to 10 ulit. Check. Okay, so I decided to make a Part 2 regarding this topic right here because I uploaded that video like, maybe like, I don't know, last week of January, and up to now, up till this day right here, I still get notifications regarding that video. Alam mo yun, yung meron pa rin nagla-like, meron pa rin nagko-comment, both on YouTube and sa Facebook page ko, ganyan, regarding that video. So, you know, it kind of just like, you know, I was kind of shocked that a lot of people were able to relate to it, di ba? I mean, like, I knew na maraming tao ang naa-addict talaga sa K-drama, but like, I didn't expect na ganun pala talaga karami. I mean, like, what? But you know, I'm happy kasi at least alam ko na hindi lang ako yung nakaka-experience ng roller coaster of emotions tuwing nanonood ng K-drama, ganyan. Hindi lang ako yung adik-adik dyan. Yung hindi lang ako yung ganito yung eye bags, ganyan, di ba? So, you know, I actually thought of some of these things, lalo na nung ginagawa ko pa yung first na top 10 na list. Pero you know, I had to choose like 10 lang. So you know, I decided that since you guys love that video so much, why not make a part 2, di ba? Malay nyo kung sa listahan pala na to, mas marami ng mas addict, di ba? Or mas marami ng makaka-relate. Or mas marami na rin makaka-realize na addict na pala sila sa K-drama. Hindi lang nila na-realize, di ba? Hindi lang nila alam, di ba? So, And by the way, guys, kung gusto niyo lang naman ng update, di ba? Kung, you know, may pakialam din naman kayo sa kung anong nangyayari sa buhay ko, ganyan. Hindi ko naman binaliwala lahat ng mga suggestions yun, di ba? I think in the last video, I asked for, you know, suggestions on what K-drama series I should watch next. And so far, sa mga sinuggest ninyo, I have watched Weightlifting Fairy Kim Bok-joo, Doctors or Dr. Crush, Descendants of the Sun, Beautiful Gongshim, Moon Lovers, Scarlet Heart Rayo, W2 Worlds, and Strong Woman, Do Bong Soon. So, you know, if you guys still have any suggestions on what K-drama series I should watch next, then leave me a comment down below and, you know, tignan natin kung pare-pareho pala tayo ng taste ng mga gusto na K-drama series, ganyan. Okay? Alright. So there you have it, guys. If you guys like this video, don't forget to give it a thumbs up. If you haven't subscribed to my YouTube channel yet, it's not too late. Just click on the subscribe button down below. And also, don't forget to click on that bell beside the subscribe button in order to get notified each time I post a new video. That's about it for me this week. See you again next time here on Jam Packed. Annyeong!